Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo maiba muna tayo ngayon ng topic. Tayo kukuha muna ngayon ng mga excerpts, highlights kahapon sa nangyari sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Well, bakit ba palagi na ngayon umiiksi na si Robin Padilla? Lahat ng Senado, senador ay nakasagutan niya eh. Nakasagutan niya si Raffy, nakasagutan niya si Erwin, nakasagutan niya si Bam Aquino, at kung sino-sino pa, Risa Hontiveros. Ito raw ay dahil sa tatakbo daw si Robin Padilla pagka vice presidente sa election 2028. Ganun ba yun? Mga kababayan, tatakbo ang bad boy ng sinema na vice presidente. Naku, anong mangyari sa Pilipinas niyan? Ang dami-daming magagaling na utak. Kaya daw kayo dyan mga kababayan, baka matangay kayo sa agos ng rumaragasang putik, ay baka maisulat nyo yung pangalan na Robin Padilla pagdating sa election day. Well, merong nakakatawa na highlights kahapon tong binanggit ni Robin Padilla ang mga aliases or mga aliases nitong ating mga bayani, na bakit daw gumagamit ang ating mga bayani ng mga alias katulad na lamang ng Dimasalang, di ba? Katulad na lamang ng Boy Capri, Boy Bawang, Boy Sili, Robin Ob-Ob, mga kababayan. Ngayon kinumpara niya yung mga aliases na yon, na bakit bawal daw gumamit ng aliases yung mga pangalan na ginamit sa Office of the Vice President, yung confidential fund. Bakit daw bawal gumamit doon ng mga alias, yung nasa resibo, katulad ng mga Mary Grace Piatos, di ba? Mga Oishi, na mga Chichirya, na kung ano-ano, mga Mary Grace Kamote. Bakit daw bawal? Gumamit nga ang ating mga bayani. Marami ang nagsabi na nawala ka, Robin, sa konteksto. Kasi iba naman yung mga bayani, sila nagipaglaban sa bansa natin. Yung sa confidential fund naman ay mga magnanakaw yun. Kaya nga gumagamit ng mga aliases, pero ang pirma ay iisa. So ibig sabihin, isang tao lang yun na nagsusulat ng iba't ibang mga aliases. Kaya ito, pumalag ang House of the Congress, ang mga congressman na nagsusulong ng impeachment, na pro-impeachment ng mga congressman, ay sumagot sa mga pahayag ni Robin Padilla na parang sinira yung mga pangalan ng mga bayani. Sabi ni Adyong, wala namang mga confidential fund yung mga bayani, di ba, mga kababayan? So ito ang video courtesy ng House of the Congress, atin panoorin. Magmula po 19 hanggang 30. National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Dimasalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again
an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, Kasinigang, Kaadobo, Marshal Bonifacio, ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias ka? Ako kasi wala akong confidential. Ganun ba? Hindi, ano naman, nasagot naman actually, eksakto pag turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na, yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds o kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon. Then yung pangalawang tanong mo, ano na ulit yun, Haji? Yung parang follow-up niya? Ayun nga po, kung yung mga ganitong types of questions nga po from a Senator Judge, ayun nga. Anong ano niyo doon? Anong take niyo doon sa mga ganong klase ng tanong considering na parang dinedefend nga po yung use of confidential funds? Hindi, nasagot din po yan ni Attorney May, no? Na wala pong problema sa aliases or dun sa confidential funds. Basta nagagamit po ng tama, nasusunod po yung proseso, complete staff work, liquidation. Kung sa umpisa pa lang, pag-request mo hanggang sa financial plan, hanggang sa liquidation, sablay ka na, may problema na talaga. Nasasagot naman po ng maayos, so wala naman po akong pag-aalala sa part po ng prosecutors. Ako may tanong. Ano bang ibig sabihin nun, hinahalin tulad nila ang pangalawang pangulo sa isang bayani? Yung ba? Or balikan natin, ulitin natin. Ang confidential funds ay ginagamit para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino against terrorism, drugs, kidnapping, at iba pang karumal-dumal na krimen. Hindi siya ginagamit para proteksyonan ng isang mataas na opisyal. Iba ang pondo para dyan. So wag nating ilihis ang usapin dun sa impeachment trial, ibalik natin dun sa pinag-uusapan. Walang problemang gumamit ng alias because we would like to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa, medyo mga bastos pa yung mga pangalan. Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Pero ang pinakamalaking tanong dito, ano ang naging punto? Because while the informants can have aliases, yung punto dulo, yung output ay hindi pwedeng maging confidential. Ang tanong, saan ba ginamit? Kasi kung confidential yung mga pangalan, alias yung mga pangalan, alangan namang alias. Kapag alias ang output, kung alias ang isang programa, isa lang ang ibig sabihin doon. Ghost ang naging paggastos ng confidential fund. Ayan, so hindi lang ghost, kundi scam na yung ginagawa dahil dapat daw pala dyan, ang sabi ay kapag nilagay mo yung mga aliases or nickname, halimbawa, Mary Grace Piatos, lagyan mo yun ng kasunod na totoong pangalan. Halimbawa, Mary Grace Piatos, sa totoong pangalan ay Maricel Soriano, yung ganun, di ba? Pero wala eh. Tapos ang kakaiba dito na matatawag na ito'y scam, ang confidential fund ay in-scam. Dahil yung pirma, yung nagpipirma ay isang tao lang. Isang pirma lang sa ang dami-daming pangalan, mga Tikbalang, Boy Bawang, Robin Ood, Robin Obob, kung ano-ano pa na pinagsasabi ni Robin. Doon pa lamang sa isang signature lang sa lahat ng mga pangalan na yun,
May mga ano pa doon, mga kamuti, mga ang dami-dami ng mga chichirya, mga oishi, 'di ba? Nakakatawa. Pero nakakatawa 'yan, pero nakakainsulto sa mga relatives ng mga ating bayani. Katulad na lamang ni Ninoy Aquino, 'di ba? Sabi nga ni Bam Aquino, wala namang confidential fund si Ninoy. At saka si Jose Rizal, wala namang confidential fund yun. Yung Dimasa lang ay si Jose Rizal yun eh. Kaya gumamit ng aliases ang mga bayani natin dahil sila'y wanted ng mga Kastila noon. Sila'y wanted. Kaya gumagamit sila ng aliases. In context, para sa konteksto, ang layo-layo ng confidential fund. Ang confidential fund ay pundo na 500 million mahigit na nilustay lamang sa 11 days. Paano nangyari? Hindi na-liquidate. Walang eksaktong liquidation kung saan napunta. Ang mga resibo ay gawa-gawa lamang. Ang mga pangalan ay wala sa NSO na mga pangalan, hindi totoong tao. Ang signature ay isa lamang. Kaya ito lang masasabi ko. Tatakbo si Robin Padilla pagka vice presidente, kaya ngayon nag-ingay siya sa Senado para makita ng kanyang fans na siya ay matalino. Ang mga fans niya naman ay mga tagahanga niya lang sa ano eh. Pero alam naman natin na mas maraming tao ang hindi masyadong mataas ang level ng pag-iisip. Kaya marami pa rin ang bumubuto kay Robin Ob Padilla, mga kababayan. Kaya ingat kayo sa inyong pagboto. 2028, 2 taon na lamang ay presidential election na. At diyan nyo ipakita ang kung sino man ang inyong iboboto. Ay hiling ko sa inyo, wag lang yung ob na narito sa ating video ngayon dahil wala talagang magagawa yan na maganda. Aksaya ng oras, aksaya ng salapi ng bayan. Anong masasabi nyo dito? Paki-comment, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa ating content ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa bagong nag-subscribe at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyong lahat.